Mawalang galang na po ma'am, pero hindi po ako papayag sa gusto ninyo. Tatayo sana ako nang hawakan ni Mrs. Jacobs ang kamay ko. Napalingon ako sa kanya na napansing malamig ang kamay niya. Marry our son. Kapalit ng tulong ibibigay namin sa pamilya mo, iha. Malaki ang pangailangan ng pamilya mo ngayon, di ba? May kinuha siya sa bag niya. Nalaki ang mga mata ko na nakita ang tseke at ibinigay ito sa akin. 10 million pesos. Pag-isipan mo ng mabuti, Sabrina. Nanganganib ang buhay ni Antonio at kailangan siya maoperahan agad. Boba ang paningin ko sa tseke. Hindi ko po matatanggap yan, ma'am. Hindi ko po kayang isakripisyo ang kaligayahan ko sa panghabang buhay na kasal kasamang anak ninyo. Sabi ko bago sila tinalikuran. Di nakatakas sa mga mata ko ang pagkabigla ni Narayan at Ryla nang kunin ko si Ivara sa kanila. Nandito kami upang ipakilala ang bata sa kanila. Hindi ko akalaing may iba pa pala silang plano. Uuwi na kayo? Tanong ni Ryla at bumaling sa mga magulang nila. Tumango ako. Gabi na at kailangan na naming umuwi. Sagot ko at hinanap sa paligid si William. Ihahatid ko na kayo, sabi ni Ryan. Hindi na kailangan. Saad ko at tumingin sa mga magulang nila. Uwi na po kami, paalam ko. Sabrina, pag-isipan mo ng mabuti ang inaalok namin sa'yo, sabi ni Mrs. Jacobs. Anong inalok niyo kay Sabrina, Mommy? Curious sa tanong ni Ryla at seryosong tumingin sa mga magulang niya. Still about the marriage, Mom? Seryosong tanong ni Ryan sa ina. Gusto lang naman kitang makitang magkapamilya bago kami mawala, Ray. Responsibilidad ko si Ivara, pero hindi ko responsibilidad si Sabrina. Putol ni Ryan sa sasabihin ng ina niya at tumingin sa akin. I won't marry her. Si Ivara lang naman ang kailangan ko. Huwag niyo siyang pipilitin kung ayaw niya. Buwaba ang paningin ko sa phone ko nang nagring ito. Agad kong sinagot ang tawag kahit hindi ko kilala ang caller. Hello? Sabrina, si Felicity to. Si Daddy natake na naman sa puso. Nabitawan ko ang phone ko at nagangat ng tingin sa pamilya ni Ryan. Nasa akin din ang paningin nilang lahat. We need to go, sabi ko at nagmamadaling kinuha ang bag ko. Di ko na hinanap si William. Sasakay na lang kami sa taxi patungo sa bahay nila. Mommy, may problema ba? Tanong ni Ivara nang napansin ang pagbagsak ng mga luha ko. Kailangan nating puntahan ng lolo mo. Mamaya ko na lang ipapaliwanag ang lahat, okay? Sabi ko at pinunasan ang mga mata ko. Paglabas namin ng gate, lumingalinga ako sa paligid at nagbabaka sakaling may makitang taxi. Nagtanong ako sa guard ko ilang metrong lalakarin ko patungo sa sakayan ng mga taxi. Mas lalo lang akong pinagpapawisan ng nalamang 5 metro ang lalakarin namin bago makasakay ng taxi kasi private property to ng pamilyang Jacobs. Napatingin ako sa puting kotse na huminto sa harap namin habang naglalakad kami sa daan Evara. Nanlaki ang mga mata ko na nakita ko si Ryan na bumaba sa kotse at pinagbuksan kami ng pintuan. Get in! Sabi niya at seryosong tumingin sa akin. Kukunin niya sana ang bata pero mabilis ko tong nilayo sa kanya. Don't be so stubborn, Sabrina. Tumawag si Felicity sa akin and she's asking myself dahil inatake na naman ang puso si Tito Antonio. Pumasok na kayo sa loob ng kotse dahil nilalamig na ang bata. Sinunod ko ang sinabi niya na napansin ang panginginig ng katawan ni Evara. Niyakap ko agad ang bata pagkapasok sa loob ng kotse. Wear this, sabi ni Ryan at ibinigay sa akin ang coat niya. Imbes suotin ang coat niya, binalot ko to kay Evara para hindi siya lamigin. Sinulyapan ko si Ryan nang mapansing pinatay niya ang air condition. Thanks, tipid kong sagot at ipinilig ang ulo ko sa upuan habang nakayakap si Evara. Tahimik naming tinahak ang daan patungo sa bahay nila Daddy. Wala ko ibang iniisip kundi ang kalagayan ni Daddy. Huli ko siyang nakita nung nakarang araw pero mabilis lang yon at di ko pa to nakausap. Mabilis akong lumabas ng kotse, kinuha si Evara. Pagkatapos iparada ni Ryan ang kotse sa harap ng bahay ni na Daddy. May nakita akong ambulansya at mga nurse. Daddy? Sambit ko nang nakitang sinakay siya sa loob ng ambulansya at sumunod naman ang pamilya niya. Umiiyak ang mga kapatid ko nang tumingin sila sa akin. Galit naman ang nakikita ko sa mga mata ni Tita Felicia. Kailangan na siyang maoperahan kaagad, sabi ng doktor pagkarating namin sa ospital.
Nakaupo sa sahig ang mga kapatid ko habang umiiyak. Nasa labas kami ng operating room. Saan kami kukuha ng perang pambayad sa operasyon ni Antonio? Baon kami sa utang simula nung nagkasakit siya. Sabi ni Tita Felicia at bumaling sa akin. Kasalanan mo to, kaya nabaon tayo sa utang? Paninisig niya sa akin. Bakit naging kasalanan ko pa? Napasinghap ako at sinulyapan ng mga kapatid ko. Kayo ang nakasama ni Daddy ng matagal. Bakit akong sinisisin niyo? Kaya kayo naghihirap ngayon. Kung hindi ka sana umalis, maayos sana ang buhay natin ngayon. Singhali Tita Felicia. Hindi ko obligasyon ang mga buhay ninyo, kaya wag mong isisi sa akin kung bakit nagkasakit si Daddy at naghihirap kayo sa buhay, Tita. Di ko na mapigilang pagtaasan siya ng boses. Nasaan pala ang pera ni Edward? Binenta niyo ako sa kanya, di ba? Hindi makasagot si Tita Felicia. Nakatitig lang siya sa akin habang nanggigigil sa galit. Itinalo niya sa kasino ang perang yon, Sabrina. Mahinang sabi ni Felix at mabilis na nag-iwas ng tingin sa akin. Lahat ng ari-arian namin ay ibenta na para lang bayaran ng perang yon, pero hindi pa rin sapat. At taon-taon lumalaki ang pera dahil sa interes na itinubo ni Edward. Napalingon ako kay Ryan nang napansin ko siyang naglalakad papalapit sa kinaroroonan namin. Buhat-buhat niya pa rin ang anak namin habang mahimbing tong natutulog. I can help you pay the bills, Ryan said looking at my family. If Sabrina agrees to my condition, he added, causing my heart to race. Anong kondisyon? Tanong ko at sinulyapan si Ivara. Sa akin mapupunta ang bata, Sabrina. Hindi pwede yan, Ryan. Anong klaseng ama ka ba at idadamay mong anak ko sa problema ng pamilya ko? Tumataas na ang boses ko. May dalawang kondisyon kang pagpipilian, Sabrina. Ibibigay mo sa akin ang bata kapalit ng tulong na ibibigay ko sa'yo o papakasalan mo ko? Ano? Sabay-sabay na tanong ng pamilya ko. Hindi mo pwedeng pakasalan ng kapatid ko, Ryan, sabi ni Ate Felicity. Ako ang fiancé mo, di ba? Ako na lang pakasalan mo. We're done, Felicity. Bumaling si Ryan sa akin. You choose, Sabrina. Ryan, baka pwedeng pag-usapan muna natin to. May gusto ka ba sa kanya at inaalok mo siyang pakasalan? Hindi makapaniwalang tanong ni Tita Felicia. Bibilang ako ng 10, Sabrina. Kung patatagalin mo pa, malalagay sa panganib ang buhay ni Tito Antonio, saad ni Ryan. Mas lalo lang akong kinabahan sa sinabi niya. 10 segundo, papakasalan ko siya o ibibigay ko si Ivara sa kanya. Nahihibang ka na ba? Are you that desperate to get the child, Ryan? I retorted. Time is running out, Sabrina. Will you marry me or will you give our daughter to me? Ryan, wag mong gawin to sa akin. Ako na lang. Papakasalan kita para mailigtas ang buhay ni Daddy. Saad ng kapatid ko. Ate Feli, tumahimik ka. Hindi ka tinatanong ni Kuya Ryan. Sigaw ni Felix. 7, 8. Fine. I'm gonna marry you, asshole. Kung yan lang paraan para mailigtas ang buhay ni Daddy at makasama ko si Ivara, sabi ko. Damn it! Sigaw ni Ate Felicity at tinulak-tulak niya si Ryan. Bakit hindi na lang ako, Ryan? Bakit si Sabrina pa? Sa anak sa labas si Daddy? Stop asking me a question when you already know the answer, Felicity. Ryan said sarcastically, then turned to the doctor. Mr. Madrigal will go surgery tonight. Tumango ang doktor at muli pumasok sa loob ng operating room. Umupo ako sa bakanting upuan habang nasa pintuan ng operating room ang paningin ko. Iniisip ko ang kaligayan ng Daddy. Wala akong pakialam kung ano ang magiging resulta ng desisyon ko ngayong gabi. Ang mahalaga mailigtas si Daddy at mabuhay ng matagal. Mommy? Nagmulat ako ng mata nang narinig ko ang boses ni Ivara. Hindi ko man lamang namalayan na nakatulog na ako sa labas ng operating room habang naghihintay na matapos ang operasyon ni Daddy. Ngumiti ako na nakita na meron siyang bitbit na pagkain. Agad ding nawala ang ngiti sa labi ko na nakitang nakasunod sa kanya si Ryan. Daddy bought food for you, Mommy. Please eat first, Ivara said with a smile as she ate beside me. Si Ivara ang pumili ng pagkain mo. Lumingali nga si Ryan sa paligid. Nasaan ang pamilya mo? I don't know. Ngayon ko lang din napansing wala sila dito. Sagot ko. Hindi ka ba nagugutom? I'm not hungry.
Tumayo ako at sumilip sa bintana ng operating room. Kumain ka muna, baka ikaw naman magkasakit. Hindi nga ako nagugutom. Ikaw na lang kumain sa pagkaing binili mo. Mommy, Daddy, are you fighting again? Evara asked. Ev, we're fine. I'm not hungry. I'll eat later. I smiled and glared at Ryan when I caught him looking at me. After the operation, we'll talk about the marriage, he said. Napabuga ako ng hangin at tinignan siya na masama. Kung may ibang paraan lang sana para mailigtas si Daddy at di mo makuha ang bata sa akin, hindi ako magpapakasal sa'yo. Tumayo siya, tumakbang papalapit sa akin. Kung hindi mo tatanggapin ang alok ko, sinong lalapitan mo, Sabrina? Si Edward? Napasandal ako sa dingding. Sa totoo lang, hindi ko alam kung sinong malalapitan ko. Hindi rin ako pwedeng lumapit kay Edward, baka mamatay ako ng maaga sa puder na matandang yon. We need to get married as soon as possible. I'm gonna pay all of your family debts after our wedding, he said. The operation was successful, balita ng doktor pagkabalik ko galing banyo. Sa sobrang tuwa, di ko mapigilang yakapin si Ryan na mahigpit habang umiiyak. You saved him. Thank you, sambit ko. Kumalas ako sa yakap at pinunasan ng aking mga luha. Maiwan ko muna, Miss Turner, Mr. Jacobs. Paalam ng doktor at muling pumasok sa operating room. Hinahanap ng mga mata ko ang pamilya ni Daddy, ngunit di pa rin silang lahat dumarating hanggang sa nailipat na si Daddy sa kanyang silid. Tinawagan ko si Ate Felicity pero di niya sinasagot ang tawag ko. I will call her, sabi ni Ryan at tinawagan ang numero ng kapatid ko. She's not answering my call too. Napalingon kaming dalawa ni Ryan sa pinto nang bigla itong bumukas. Nanlaki ang mga mata ko na nakitang pumasok si Edward at ang mga tauhan niya. Tumakbo si Evara papalapit sa akin at tinago naman kami ni Ryan sa likod niya. Sabrina! Sabrina! Nakangising sambit ng matanda habang nasa kay Daddy ang paningin niya. Anong ginagawa niyo rito? Matigas sa tanong ni Ryan, humigpit ang hawak niya sa kamay ko. Naniningil, huwag kang makisali rito, Ryan. Huwag mong ubusin ang pasensya ko kung ayaw mong madamay pati pamilya mo. Humakbang papalapit sa amin si Edward habang inaalalayan siya ng tauhan. Sabihin mo sa akin kung magkano ang utang ng pamilya niya at para matapos ng lahat. Putol ni Ryan sa sasabihin ko. Well. Malaki rin ang pagkakautang mo sa akin, Ryan. Muntik mo na akong patayin ng 2 beses. Saad ni Edward. At kapag di mo pa rin tinigilan ang pamilya ni Sabrina, sisiguraduhin kong mamamatay ka sa mga kamay ko. Sabihin mo sa akin magkano babayaran bago kayo magkita ni San Pedro, Edward? Madali lang naman akong kausap, Ryan. Hindi mo kailangan bayaran ang utang ng pamilya niya. Si Sabrina lang kailangan ko at hindi ang pera mo. Kinindatan ako ni Edward at napansin ko, bumaba ang paningin niya kay Evara. Ngumisi si Ryan at tumakbang papalapit kay Edward. Hinawakan niya ang tungkod ng matanda at binali ito. Subukan mong hawakan ang ina ng anak ko, ililibing kita ng buhay kasama ang mga pera mo. Baka ikaw ang mauunang mamatay sa atin, Ryan. Masama akong damo. Gusto mo na bang mamatay ngayong araw, Edward? Sarkastikong tanong ni Ryan. Susubukan natin kung hanggang saan ang pagiging masamang damo mo. Huwag mo kong hinahamon, Ryan. Masama akong magalit, bulong ni Edward. Kung ibibigay mo lang sa akin si Sabrina, hindi lalaki ang gulong to. Ibigay mo sa akin si Sabrina nang matapos ng lahat. Kahit isang balahibo niya, hindi mo mahahawakan, Edward. Kung ako sa'yo, tigilan mo na lang ang pamilya nila. Masama rin akong magalit. Nakangising saan ni Ryan. Nilapit niya ang mukha niya kay Edward. Umalis na kayo kung ayaw niyong umuwing walang ulo. Kinilabutan ako sa sinabi ni Ryan. Lahat ng balahibo ko nanindig. Para silang sasabog sa sobrang lakas ng tensyong namamagitan sa kanilang dalawa. Walang gustong magpatalo. Bibigyan kita ng 2 araw para magdesisyon, Ryan. Pasensyahan tayo kung di mo may bibigay ang kahilingan ko. Sabi ni Edward bago siya tumalikod upang umalis. Napahawak ako sa dibdib ko pagkaalis ni Edward. Kinakabahan sa posibleng mangyari kung hindi papayag si Ryan sa kagustuhan ng matandang yon. Natatakot ako na baka madami ang pamilya niya dahil lang sa akin. Muling bumukas ang pinto at nakita ko, pumasok sina Tita Felicia at ang mga anak niya. Nag-uunahan silang makalapit kay Daddy. Umupo ako sa bakanting upuan at napabuga ng hangin. Pinagpapawisan ako sa pinaghalong takot at kabang nararamdaman ko. Si Sabrina ang magiging kabayaran sa operasyon at mga utang ninyo kay Edward?
Ako lang bahalang magbabayad sa matandang yon, sabi ni Ryan, kaya napalingon ang pamilya ko sa kanya. Ryan, seryoso ka ba talaga sa desisyon mo? Si Sabrina ang papakasalan mo imbes. Shut up, Felicity. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Sabrina will marry me. Putol ni Ryan sa sasabihin ni Ate Felicity. Ryan, pagsasumamo ni Ate Felicity. Bakit siya pa? Bakit hindi na lang ako? She's clean compared to you, Felicity. I know what you've been doing while I was away in the Philippines, so you don't need to explain, he said. Nanlalaki ang mga mata ko nang hinawakan niya ang kamay ko. At simula sa araw na to, sa bahay na siya uuwi. Ayokong marinig ulit na inaalipusta ninyo si Sabrina dahil ang anak siya sa labas si Tito Antonio. Pinagmamasdan ko si Daddy. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya nagigising. Hinawakan ko ang kamay niya habang pinupunasan ng mga luha ko. Dad, I'm sorry. Sambit ko at hinaplos ang kamay niya. Kung alam ko lang na magkakaganito ka pala, pag alis ko, hindi na lang sana kita iniwan. Sinunod ko na lang sana ang kagustuhan mo. Mabilis kong pinunasan ang mukha ko nang pumasok ang pamilya ni Daddy. Kagad akong tumayo upang harapin sila. Nakakunot ang noo ni Ate Felicity at masamang tumingin naman si Tita Felicia sa akin. Bakit nandito ka pa? Di ba dapat sumama ka na kay Ryan? Sarkasikong tanong ni Ate Felicity at inirapan ako. Ano kaya ang magiging reaksyon ni Daddy kapag nalaman niya na inago mo sa akin si Ryan? Mas lalo ka lang sigurong itatakwil kasi isa kang suwail na anak. Hindi ko inagaw si Ryan sa'yo, ate. Wala akong inagaw at hindi ko rin gustong ikasal sa kanya. Pilit kong pinakakalma ang sarili ko. Anong tawag sa ginawa mo, Sabrina? Alam mo namang ikakasal na kami. Sana hindi ka na lang bumalik. Bakit ka pa kasi bumalik? Kasi nalaman mo ikakasal na pala ang ama ng anak mo, kaya gusto mong umeksena? Tumawa siya at lumingon kay Daddy. Humanda ka sa akin kapag nagising si Daddy, Sabrina. Sisiguraduhin kong hindi matutuloy ang kasal ninyo. Ate, ayokong pag-awayan ang bagay na to. Kung di lang nanganganib ang buhay ni Daddy, hindi ako magpapakasal kay Ryan kasi alam kong may masasaktan. Kung tinaasan ko ang pride ko, maoperahan kaya si Daddy? Bakit kay Ryan pa? Bakit hindi ka pumunta kay Edward? Total, pag may-ari ka naman na matandang yon. Kasi matagal ka nang ibinenta ni Daddy, may karapatan siya sa'yo. Hanggang ngayon, yan pa rin bang iniisip mo, ate? Bakit ako pa ang kailangan magdusa sa ginawa ni Tita Felicia? Bumaling ako kay Tita. Gumuhit ang gulat sa mukha niya. Kasalanan ko ba kung bakit nalugi ang kumpanya ninyo? Anak lang ako ni Daddy pero hindi ko obligasyon ang responsibilidad na yon. Wala ako sa poder nyo nang nalugi ang kumpanya. At huwag ninyong isisi sa akin kung ba't nagkakaganitong mga buhay ninyo dahil hindi ko hawak ang buhay ninyo. Tumatapang ka na ngayon kasi ikaw ang pinili ni Ryan. Tinulak ako ni Ate Felicity. Napakapit ako na mahigpit sa kama ni Daddy. Ano? Tumatapang ka na kasi ikaw ang papakasalan niya? Wala ka talagang pakialam kay Daddy. Iniwan mo na nga kami at bumalik ka lang na balitaan mong ikakasal na ako kay Ryan. Mang-aagaw ka, Sabrina. Manang-mana ka talaga sa mami mo. Naputo lang sasabihin niya nang sampalin ko ang mukha niya. Sabihin mong lahat sa akin. Huwag mo lang isasali si mami sa usapan. Tumataas na ang boses ko. Gusto ko na makabawi kay Daddy sa pamamagitan ng pagtulong sa operasyon niya. Kung maiba lang sanang paraan para matustusan ang operasyon niya, hindi ako papayag na ikasal sa isang demonyong katulad mo. Sabrina, aba, sumusobra na yung bunganga mo Sigaw ni Tita Felicia. Kayo ang sumusobra, tita. Kayo ang may kasalanan kung bakit nalugi ang kumpanya ninyo. Kasalanan mo kaya hanggang ngayon hindi pa rin tumitigil si Edward kasi inubos mo ang pera niya imbes ibalik to sa kanya. Dinadamay niyo ako sa problemang hindi niyo kayang ayusin. Hindi sana hantong ang lahat kung hindi lang kayo. Napahawak ako sa pisngi ko nang sampalin ako ni tita ng malakas. Ang kapal-kapal ng mukha mong pagsalitaan ako ng ganyan, Sabrina. Hindi mo alam kung ano mga pinagdadaanan ko nang malaman kong buntis ni Antonio ang ina mo. Hindi mo ako masisisi kung bakit nakulong ako sa sugal. Yon ang ginawa kong coping mechanism para makalimutan ang kataksilang ginawa ni Antonio at Sarah. Kung hindi dahil sa ina mo, hindi ako magsusugal. Napakababaw naman ang rason ninyo. Putol ko sa sasabihin niya.
Gagawin niyo pang dahilan si Mommy? Kung iniisip niyo ang kapakanan ng kumpanya, hindi hahantong sa pagkalugi yon. Tapos ano? Palihim niyo yung ibebenta kay Edward kasi wala na kayo ibang maisip na paraan para maisalba ang kumpanya? Kung ano man ang naging kasalanan ni Mommy sa inyo, labas ako doon. At bakit si Mommy lang sinisisi ninyo? May kasalanan din si Daddy dito kasi alam niya may asawa na siya, pero naghanap pa rin siya ng iba. Hindi kasalanan ni Mommy kung bakit nabuo ako dahil unang-una, wala siyang alam na may pamilya na si Daddy. Malandi ang Mommy mo, Sabrina. Imposibleng hindi niya alam na may pamilya si Daddy. Natatawang sabi ni Ate Felicity. May pera kasi si Daddy kaya dumidikit siya noon. Isang banggit mo pa kay Mommy, hindi ako magdadalawang isip sampalin ka ulit. Pagbabanta ko sa kanya. Mommy, ate, naaksidente raw ang pamilya ni Kuya Ryan? Saad ni Felix kaya napalingon kaming lahat sa kanya. Unti-unti kong naramdaman ang malakas sa pagkabog ng dibdib ko nang naalala ang huling sinabi ni Edward nung isang araw bago siya umalis. Nanginginig ang mga kamay ko na sagutin ko ang tawag ni Ryan. Hello? They're dead. Malamig niyang sagot sa kabilang linya. Napatakip ako ng bibig at sinulya pa ng pamilya ko. Nakatingin silang lahat sa akin at lahat sila. Baka sa mukha ang pagtataka ko sinong kausap ko. Mommy, where's Daddy? Tanong ni Evara kaya nalingon ako sa kanya. Sang ospital dinala ang pamilya mo, pupunta kami dyan ni Evara. Sinulyapan ko ulit ang pamilya ko na napansin ang paglapit nila sa akin. Hindi na kailangan, Sabrina. Sagot niya at pinatay ang tawag. Sinong tumawag sa'yo? Si Ryan ba? Tanong ni Ate Felicity. Tumango ako at tinawagan si William. Sa kanya na lang ako magtatanong kung sang ospital dinala ang pamilya ni Ryan. Kailangan ko siyang puntahan. Sigurado ko may kinalaman ng aksidenteng yon sa sinabi ni Edward. Will, alam mo ba kung saan dinala ang pamilya ni Ryan? Diretsong sagot ko nang sagutin niya ang tawag. I will pick you up. Hintayin niyo ako sa labas ng opisina. Puntahan natin si Ryan, Mommy. Kailangan niya na masasandalan, sabi ni Ate Felicity. Ikaw na lang ang magbantay kay Antonio, Sabrina. Pupuntahan muna namin si Ryan, sabi ni Tita Felicia. Sabrina, hayaan mo muna ang pamilya mo. Isipin mo si Ryan, sabi ni William sa kabilang linya. Huminga ako ng malalim at hinarap ang pamilya ko. Pupunta po kami kay Ryan? Anong gagawin mo ron? Bida-bida ka na naman. Hindi ka papakasalan ni Ryan, Sabrina. Huwag kang delusyonada dahil laro na't na aksidente ang pamilya niya. Asik ni Ate Felicity. Kahit anong sabihin ninyo, wala akong pakialam. May karapatan kaming pumunta doon dahil ama siya ng anak ko. Singhal ko bago sila tinalikuran.